Morning, dito po tayo sa Barangay 27 no? Ina-update po natin ang lagay ng barangay hall na sa bangkita. So nakita po natin halos kalahati na po, no? Halos kalahati na pong natitibag. So ito po yung ginastusan ni Congressman Joel Chua, no, ng 19 million. So itinayo po siya noong December, natapos po siya ng March, pero never po siyang nagamit. So ayan, tinibag po. Nakita po natin, natibag na po talaga ng buong buo ang barangay to, 7 to, dito sa may Binong Dominium 1. So ito po yung mga kapalpakan ng ating mga Congressman dito sa lungsod ng Maynila, no? Kita naman po natin yung kapalpakan dito. Sayang, diba? Ano masasabi niyo po mga kababayan ko na natibag lang yung pinagawang barangay hall dito sa may bangkita? Ang pagkakaalam ko, nasa 19 million po ang ginastos dito. Diba? Sobrang sayang yung pera talaga, sobra. Grabe. Hindi na iniisip yung mga proyekto nila na kung tama ba, okay ba, napaginabangan ba lifetime, kung hindi lang iniisip. Ang iniisip lang nila ay magkaroon lang sila ng proyekto, maipakita sa taong bayan na may nagawa sila. Diba? Di nila iniisip na tama bang ginagawa nila. Alam naman nila siguro na tama, mali. Alam naman siguro nila na mali ginagawa nila. Pero ipinilit pa rin nilang gawin yung mga proyekto nila na mali naman. Pero nakakapanghinayang talaga, no? Kahit sino naman manghinayang. 100,000 na nga lang, malaking bagay. How much more? 19 million. Diba? 19 million ang sinayang ni Joel Chua. Congressman Joel Chua, sinayang mo ang 19 million. Eh kung binigay mo sa akin, binili ko ng house and lot. Meron na sana akong house and lot, Congressman. Diba? Or hindi sa akin, binigay mo sa taong bayan. So, sa mga deserved na tulungan. Diba? So, pa-comment nga mga ka-Iskonians. O anong masabi nyo dito sa mga Congressman na to na nagsayang lang ng pera. Diba? At hindi naman hayaan ang ating mahal na Mayor Isko Moria Dumagoso na may mga obstruction sa kanyang mga nasasakupan. Like dito sa Barangay 272, yung barangay hall, di ba? Nasa bangkita po siya. So i-update ko po kayo sa isang lumang barangay hall, no? Noon talaga nakatayo pa to, pero ngayon totaling wala na po talagang building na makita. Ayan, nakita nyo po yan. Yan po yung dating nakatayo din na lumang barangay hall. So tibag na po talaga siya. So dito talaga ako nang hinayang sobra. Nang hinayang talaga ako sobra dito dahil bakit hindi napakinabangan ng taong bayan yung barangay hall na to. Ginastosan ng 19 million. Tapos ito lang tibag. O, di ba? So i-comment po mga kababayan ko, ha. Mag-drop po kayo ng comment dyan sa comment section. Para at least malalaman natin kung ano yung mga opinion nyo, ano yung mga comment. di ba? Ang sarap kantahan ba? Sayang na sayang talaga. Malaking pera na sinayang ni Congressman Chua. So sayang, yun lang yung masabi ko, sayang na sayang talaga. Di ba? Sobrang sayang. Hindi sila nang hinayang sa pera. Ako nang hinayang ako. Ayan. That's why. So marami po tayo nakausap dito mga kababayan ko, no? Kinonfirm po natin kung nagamit po ba itong barangay hall na tinatayo ni Congressman Joel Chua, no? So nalalaman po natin sa mga residente dito na ito hindi pa nagamit talaga. At nalalaman po natin na itinayo po siya noong December, natapos po siya noong March at hindi nagamit. So ito, kasalukuyang tinitibag talaga. So ito yung sayang-sayang, no? Kailangan pang hinayangan kasi hindi naman nila sariling pera yun eh.
pera ng taong bayan din ang ginastos dito. Diba? Sobrang nanginayang talaga ako. Wala akong masabi, sobrang sayang talaga. Kaya sana no, sa mga congressman no, sana mapanood nyo to. Sana po kung gagawa man lang kayo ng mga proyekto nyo, pagpapatayo kayo ng mga building, so sana itayo nyo sa tamang lugar. Huwag naman sa mga obstruction, huwag naman sa mga lugar na kung saan bawal. Kasi sayang lang din talaga yung mga pinagpaguran nyo, sayang lang yung mga proyekto nyo, yung mga effort nyo na nasisira lang. So syempre bilang bilang isang congressman Joel Chua syempre masakit sa kanyang kalooban to na ito yung pinatayo niya na tibag lang. So masakit. Kaya nga dapat sa sunod kung gagawa kayo ng proyekto nyo, kung meron man kayong mga dapat ipatayo, maging wais kayo, maging matalino kayo, itayo nyo sa lugar na kung saan dapat doon. Diba? Pasensya na po kayo, masyadong mitikuloso ang ating mahal na mayor. Kailangan gusto niya nasa ayos, kaya ang gusto niya lahat legal. Diba? Yan ang gusto ng ating mahal na mayor, Isko Moreno Dumagoso. Hindi niya inaalaw yung mga ganitong bagay, hindi niya inhayaan. Kaya sana lesson learned to ito sa mga congressman, no? Sa mga congressman na nagtatayo ng barangay hall dito sa mga bangketa. Kaya napapasalamat tayo sa ating mahal na mayor, Isko Moreno Dumagoso, sa patuloy niyang pag-aayos, paglilinis dito sa lungsod ng Maynila. So I hope na ang ating mayor, Isko Moreno Dumagoso, na patuloy gabayan, patubayan ng ating Panginoon at bigyan ng lakas at pagpalain ng kanyang buong pamilya. So sobrang namiss ako sa ating mayor kasi sobrang sipag. Sobrang sipag, ramdam natin yung pagmamahal, pagmamalasakit. Kaya sana tayo din mga supporter, tayo din mga vlogger ng ating butihing mayor, Isko Moreno Dumagoso, paramdam din natin sa kanya. Paramdam din natin sa kanya yung pagmamahal, malasakit, di ba? Pahalagahan natin. So, encourage natin ang bawat isa na ipag-pray natin, samahan natin sa panalangin ang lahat ng kanyang proyekto, ang lahat ng kanyang gagawin, lahat ng kanyang programa. So, in-encourage ko po kayo mga ka-Iskonians, please, include nyo sa lahat ng prayer nyo ang ating mahal na mayor, Isko Moreno Dumagoso. Diba? Ako personally, nakita ko po siya sa office niya, no? Naawa po ako nung nakita ko po siya, yung mata niya parang antok na antok, diba? Pumayat, nakakaawa. Diba? Grabe yung sakripisyo. Yung sakripisyo ng ating mahal na mayor, Isko Moreno, grabe sobra. Diba? Grabe, lahat ginawa niya para matupad lang yung mga pinangako niya sa taong bayan at pangarap niya sa bawat Manilinggo. Kaya ako masabi ko talaga sa ating butihing mahal na mayor, Isko Moreno Dumagoso, boss, sobrang the best ka. Wala kang katulad.